Nagawa na natin 'to, eh, nagawa na natin 'to noong 2019, nagawa na natin 'to noong 2022. Tama. But like I said, at ito inuulit-ulit ko 'to sa live, for 2024 election, ito yung first time na ang eleksyon ay handled ng BBM administration. So Correct. that is why, kung nagawa natin 'to ng 2019, nagawa natin 'to ng 2022, you have to take into consideration na si PRRD ang presidente nung time na yun. And PRRD vowed to deliver a clean election. Sa 2024 election, hindi tayo nakakasiguro kung magiging malinis yan. What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating pananoorin o pakikinggan si Miss Joey Cruz mga kababayan. Duterte's vote is a survival vote. Yan ang wika ni Miss Joey dito sa video na ito, no? Na ang kapag-asa na lamang talaga natin upang malabanan ang mga magnanakaw at bangag na Kongreso at Senado, paupuin itong mga ininderso o bata ni Tatay Digong. Sapagkat kita naman mga kababayan kung paano nila binababoy ang konstitusyon, kung paano nila yurakan ang saligang batas dahil lamang sa kanilang pasariling interes na makapangamkam ng pera na galing sa kaba ng bayan, na sila-sila na lamang nagkukuntsabahan sa mga maling gawain ng mga ito. Paano ba naman kasi mga kababayan, pati ang ating pinaka-presidente ganun din di umano ang gawain. Kaya hindi nakataka-taka na gagayahin ng mga nasa ibaba ang mga kabangagan at pagnanakaw. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sa nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, ipakita din natin sa mga senador at kongresong tumalikod na kay Tatay Digong at kumampi na dito sa bangag na administrasyon na hindi tayo kawalan. Bagkus malaking pagkakamali ang kanilang ginawa na ipamukha natin sa kanila na kung wala ang boto ng mga Duterte at walang endorsong galing kay Tatay Digong, hindi naman talaga sila mananalo. Kamukha na lamang nitong si Tolentino na ngayon nasa slate nila Liza Bonget Tambalos na di umano isang traidor. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Whoever's going to win the election, even if yung mga mananalo dyan ay mga Duterte-aligned politician. Let's say, I'm going to vote for politicians that are endorsed by PRRD. It doesn't mean that I'm going to put all my hopes in them. Okay? Di ibig sabihin nun, nakukutan ako sa kanila, kaya ako sila binoto or nagagalingan ako or whatsoever. Except from some exceptional candidate like Rodante Marcoleta kasi talaga namang wala naman talagang duda ang kagalingan yan. And so, since in-endorse naman siya ni PRRD, definitely, iboboto ko yan. Kasama yan dun sa Dutertista vote ko. Ganon. Correct. I'm going to vote politicians that are aligned with PRRD or the politics of PRRD simply because that kind of politics will oppose in one way or another the status quo. Okay? But like I said, hindi yun yung main goal ng aking pagboto ng aligned sa politika ng mga Duterte. Ang punto ko kung bakit gusto ko ng Dutertista vote is because I want us, ordinary people, to make a statement against this administration. Imagine if Rodante Marcoleta becomes the #1 senator. Sampal yan sa pagmumukha ng administration na to. If we would be able to make politicians that are otherwise not winnable or siguro parang hindi naman kasi talaga yan parang katiwa-tiwala for a lot of people because walang skill like Philip Salvador, ganyan, yung mga ganon. But if we would be able to put people who are aligned with PRRD, these politicians are going to be beholden to the Dutertista supporters, to the Dutertistas. We can proudly say to these politicians that we can put you in position if we want to. Exhibit A dyan,
Si Tolentino. Si Tolentino, ginamit niya ang Duterte votes noong 2019 at ngayon bumaligtad na siya. So let us show to Tolentino na ikaw, di ka naman nanalo kung walang Dutertista vote. 'Di ba? Ngayon, ang point dito is that in order to compel politicians to listen to us, it is important that we can show to them that we can make them lose or we can make them win. Tama. At saka kung once na naupo itong mga inendorso ni Duterte at sabihin na nating may isa sa kanila ang gumawa ng katiwalian, at least mga kababayan, kaya natin silang bigyang kritiko, no? At hindi rin hayaan ng mga matitinong senador na Duterte slate na mahawa sila, kundi baka pagsabihan pa ang kanilang kasakasama. Kaya po ang 2025 election para sa akin, it's not really about the candidate. It's really about us voters. That we can show to them that the power emanates from us. At dahil sa atin nanggagaling yung kapangyarihan, dapat nakikinig sila sa atin. And I think the best way to show that is for all the Dutertista to show up in the 2025 election. So yun po yung punto ng Dutertista vote, ano. Sa akin, more than anything else, wala ako masyadong love relationship sa loving relationship sa mga kandidato, to be honest. There are some few who I want to win. Like I said, Rodante Marcoleta. I think also Attorney Vic is very articulate, would be very useful in the Senate, ganyan. But they are just two people, ano. They are just two people. And there are 12 slots in the Senate. And it is important that we put people na aligned sa paniniwala natin sa Senado. You know, the harsh reality of that is even if we're going to vote, let's say, yung Dutertista way, no? May impose natin yung Dutertista vote at napanalo natin lahat ng mga in-endorse ni PRRD at ni Inday Sara. It doesn't mean, no, na magtatapos na yung kwento. Magtatapos na yung kwento, hindi po. Wag kayong maglagay ng sobrang daming expectations sa resulta ng 2025 election. Tama naman si Miss Joey, mga kababayan. Kumbaga pasimula pa lang ng tunay na laban kapag naupo ang mga Duterte slate, no? Dahil at least mga kababayan, panatag tayo na kahit paano may kakampi na sa loob ng Malacanang si VP Sara. Na baka magdalawang isip palalo na banggain ang mga Duterte sapagkat may mga senador nang naupo na inendorso ni Tatay Digong. Wag po kayong maglagay ng so much expectation na, ay, marami na tayong kakampi or whatnot, ganyan. Because we are really bound to have heartaches. Our hearts are bound to be broken, I'm telling you, after 2025. Hindi natin nasisigurado yan because all these people, whether nasa side ni Duterte yan or nasa side nila ng administration yan, these are all politicians. So what we can do is just after we show up in the 2025 election, at kunwari na ipanalo natin ang mga dapat maipanalo, kailangan bantayan din natin yung mga binoto natin. At ipaalala sa kanila na kaya kayo nanalo is because of Dutertista votes. And sa akin, no, importante kasi na merong kakampi si Inday sa Senado at sa Kongreso. It's very important na may kakampi si PRRD. Simply because itong mga klaseng leader na ito, who unfortunately are in a really, really bad system. Yung sistema naman kasi talaga natin ngayon ang pangit eh. Hindi naman talaga siya talaga nagpo-produce ng mga magagaling na leader. Sortihan lang talaga pagka meron kang politiko na talagang may compassion sa mamamayan, meron talagang heart to serve. Correct, Tsambahan Duterte talaga. lang. Yun yung pangit dito sa sistema na to. But even in a very, very ugly situation, even in a shithole like this, kailangan nating mag-survive. And the Dutertista vote is a survival vote. Pag hindi natin ginawa ang Dutertista vote, we are giving license to the Bongbong administration to do whatever they want to,
create the silliest policy to extend their power. Ganun na yung mangyayari dyan. And so, kailangan nating mag-push back. Kailangan nating talagang ipakita sa kanila na ang iboboto natin ay kung sino man ang susuporta at i-endorso ni PRRD at ni Inday Sara. Ayan. So ngayon, if we're going to look at the candidates, sa totoo lang mahirap kasi na hindi pumunta doon sa comparison. Ay, ano ba yan? Tanga-tanga naman ito si Ipe. Ano ba naman? Nakakadiri naman ganyan. For the Duterte vote to work, unfortunately, kailangan cold-hearted talaga tayo. Cold-hearted talaga tayo. Again, you're not voting for the person. You're voting for your power. We are voting for our power. Kasi ito yung pagkakataon para makita ng mga tao na, huy, may bilang kami. Kaya namin kayo ipanalo, kaya namin kayo ipatalo. So this is really not about the candidates. And unfortunately, Duterte's vote would call for cold-hearted voting. Nagawa na natin to Nagawa na natin to noong 2019, nagawa na natin to noong 2022. Tama. But like I said, at ito inuulit-ulit ko to sa live, for 2024 election, ito yung first time na ang election ay handled ng BBM administration. Correct. So that is why, kung nagawa natin, Huwag sana mamagikan mga kababayan, grabe. Kapag ganun alam na natin. Well, malalaman naman natin yan mga kababayan. Kapag may nangyaring dayaan, no? Baka yun na rin ang maging signal natin para mag-alyansa talaga. Sapagkat gagawin nila ang lahat, mapasalamang ang charter change. Umaupo bilang Prime Minister nga itong si Tambalos. Natin to ng 2019, nagawa natin to ng 2022, you have to take into consideration na si PRRD ang presidente nung time na yon. And PRRD vowed to deliver a clean election. Sa 2024 election, hindi tayo nakakasiguro kung magiging malinis yan. Kung kaya't, mas lalong importante na magpanalo ng kandidato with overwhelming result. Mas lalong importante na mag-consolidate talaga ang mga Duterte supporters sa pagboto kasi expect nyo na that it's not gonna be entirely clean election by 2024. Correct. So, ako, instead really of campaigning for certain individual, instead of campaigning for ganyan, ayokong gawing pageant ang 2025 election. Kasi mag-broken heart lang naman tayo dyan eventually. Sigurado ako dyan, mag-broken hearted tayo dyan. Pero, susugal na ako doon sa mga kandidato na itinaas ni PRRD yung kamay niya, kesa sumugal ako doon sa mga alam ko nakakampi ng administrasyon na to. Dahil ang mga kakampi ng administrasyon na to ay enabler ng isang incompetent na gobyerno. Tama. And definitely, those people are not gonna get vote from me. Ganun lang kasimple. Ayan. So, ayun papakita ko lang ng very, very quick kung ano yung mga sa akin imbes na yung may mga nagtatanong kanina sa TikTok, nung nag-live ako sa TikTok, may nagtatanong, sino bang deserving manalo? Diba? We do not know. Sa totoo lang, hindi natin alam kung sino ang deserving manalo dyan sa mga yan. Sino ba i-recommend mo? Sino ba deserving manalo? Sa totoo lang, the decision is going to be sino itataas ni PRRD at saka ni Inday na kamay. Because those are the people that we need inside the government para maging kakampi. Ganon. Ngayon, whether mag-deliver sila as kakampi o hindi, that's an entirely different story. And ako, tiwala naman ako na ang mga Dutertista, we don't mince criticism. Kakampi ka o hindi ka kakampi, makakatikim ka talaga ng kritisismo. And we criticize hard, even with allies. Diba? Even with allies. Ganon.
So, kailangan talaga nating ipakita na itong mga pulitikong 'to, "Hoy, kailangan niyong makinig sa amin kasi 'pag 'di kayo nakinig sa amin, hindi na kayo makakatikim ulit sa susunod na eleksyon." Ayun. And so, um